Palakpakan natin si Lord sa oras na ito. Amen. Sabi mo magandang tanghali. Okay. Excited ka na ba? Sabi mo, excited ka na ba? Amen. Nandito na po tayo sa last series po, last part ng ating series, yung pang 5th Sunday po natin, na underrated. So dito po pinag-uusapan natin yung mga prinsipyo na galing sa salita ng Diyos. Sa minsan, tinitake advantage natin or tinitaken for granted natin. Hindi natin nakikita kung gano'n siya kaimportante sa buhay natin, na kapag ginawa pa natin sa araw-araw, ang laki pala ng epekto. Ito po yung pinag-uusapan natin for past 4 Sundays, at ngayon po yung pang-5. Ito po yung pinaka-last. Maganda po, balikan po natin, iba-iba po siyang, iba-iba siyang topic. At maganda yung, marami tayong learnings na matututunan dito. So ngayon po, para po simulan ng ating mensahe, sige, next slide. Ay, sige, ako pala. Try natin. Okay, so meron po tayong tanong dito. Alin sa tatlong ito ang marami kang na-experience na regret? Yan. So dito po sa tatlong aspeto na yan, alin dito yung sabi natin, meron kang mga decisions na kung saan, mga regret decisions mo, based dito sa tatlo na to. Kahit hindi mo naman explain, basta alin lang niya sa tatlo yung marami kang regret. Dito muna tayo sa, sa unang block na to. Okay, sige, tawag tayo kay Kuya Levi. Yan. Kay Poging Levi. Yan. Alin dyan yung pinakamarami kang regret? Relationship, money, time, pili ka ng isa. Pera, pagdating sa pera. Mukha ka namang mayaman, bro, Okay, next. Dito naman. Sige, doon sa likuran. Ladies in the back. Kaya tawagin po natin si Kael. Ay. Tawag dito. Dito sa tatlo, Kel. Pili ka alin dyan pinakamarami kang regret. Sa time. Okay, dito naman po sa mga nanay, tawag tayo. Nanay Imelda. Kung papipili kayo sa tatlo na, alin dyan yung pinakamarami kayong regret? Pera din po. Pera din. Okay, sige, dito naman. Lastly, sa last block. Okay, kabataang babae naman ang tawagin natin. Okay, sige, tawagin natin yung nasa harapan ni AJ. Si ate po na nakaputi na long hair. Yan, ate. Hindi ko kasi alam pangalan mo, ate. Kung papipili ka sa tatlo, ate, alin dyan yung pinakamarami kang regret? Time. Okay. So alam ko ba sa atin dito, yung mga aspeto na yan, marami talaga tayong mga regret decision na nagawa. At yan po yung pag-uusapan natin. Sabi nga, like the Israelite people, this is one of the most underrated gift from God that we waste. Diba? Ano daw? Yung oras. Isa daw to sa regalo sa atin ng Diyos na kung saan sinasayang lang natin yung oras. Katulad nga po ng panalangin ni Moses, yan, sa Psalms chapter 90. Alam niyo po, ito po, yung Book of Psalms po, marami po siyang hati na libro. At ito po yung simulang sulat ni Moses sa Psalms chapter 90. At dito po, sinimulan niya yung sulat niya sa isang panalangin. At yung panalangin ito, kasama na ito yung mga wisdom na natutunan niya nung kasama niya si God. Ito lalo na, ito yung time na kung saan naglalakbay na sila sa wilderness. Nakita sinimulan nga ni Moses yung kanyang panalangin. Sinabi niya doon sa panalangin niya, Lord, ikaw po ang Diyos na tawag dito, na ikaw ang simula at ang wakas. Kumbaga, ikaw ang Diyos na hindi ka bounded ng time. Sabi nga doon, yung 1,000 daw dito sa lupa, pwede daw isang araw lang sa Panginoon. Yun yung sinasabi niya. At ngayon, kinumpare naman ni Moses, yung kadakilaan ng Diyos sa mga tao. Samantalang daw, ang tao daw, katulad daw ng isang damo. Sa umaga daw sumisibol, kinagabihan daw nalalanta. Para pinapakita niya doon kung gaano daw kaikli yung buhay ng isang tao. Sabi nga ng verse, ito ba, isang expression niya, Psalms 90 verse 10. Sabi dito, our days may come to 70 years or 80 if our strength endures. Ang ganda na sasabi dito, di ba? Katulad ngayon sa na-experience natin, di ba sabi nga nila, ang lifespan daw ng tao, ilan daw? 70 to 80. Di ba? Dito nga sinasabi nga din ni Moses, na yung buhay daw ng tao, 70 to 80 lang daw. Maaabot ka daw ng 80 kung medyo malakas-lakas ka pa. Kaya nga dito, sabi nga nila, di ba, life starts at 40. Di ba? Life starts at 40 daw. Kaya nga pag dumarating ka sa point na magsi-60 ka na, parang 10 years na lang, grabe. Diba? Parang parang nakakatakot. Pero dito, pinapakita nga dito ni Moses, ang ikli lang ng buhay. Sabi pa nga niya, yet the best of them are trouble and sorrow. Maikli na nga lang yung buhay, pero majority pa doon sa 70 years or 80 years, majority pa doon, puro problema, puro sorrow, puro pain, puro regrets. Kaya sabi nga, for they quickly pass and we fly away. Ang ikli ng buhay, mabilis lang lumipas. Kaya nakita dito ni Moses. Kaya pagdating sa verse 12, ito yung parang naging conclusion niya. Ito rin po yung magiging main verse natin.
Sabi niya dito, kaya nga sabi niya, teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Kaya ito yung sinabi ngayon dito ni Moses, na maikli nga lang yung buhay ng tao, turuan tayo ng Diyos. Diba? Turuan tayo ng Diyos na, tawag dito, magkaroon tayo ng awareness na ganito lang kaikli yung buhay natin. Kaya nga parang, ito yung naging ano ko dyan eh. Ito yung naging learnings ko nung pinag-aaralan ko to. Sabi nga dyan, don't just pass through life, live it with significance. Dapat daw, hindi lang tayo basta, huwag lang natin basta palipasin yung araw na dumadaan to. Kailangan daw mabuhay tayo ng merong significant. Kumbaga, merong nangyayaring kabuluhan sa araw-araw natin. Yun yung sinasabi sa atin dito ni Moses. Kaya parang, ito paling gusto sabihin ni Moses na kailangan yung araw-araw na dumadaan sa buhay natin, hindi nasasayang. Kaya ang mindset natin, sige, kung araw-araw pala, importante, dapat nag-e-enjoy na ako. Kasi may yung buhay, 70 lang, ilang taon na ako ngayon, hindi ko pa nagagawa ito, kaya mga nausing bucket list, alam niyo yung mga ganun, kailangan nakapunta na ako sa ganitong lugar, kailangan at the age of kasal na ako, meron na ako ganitong business, ganito ganyan, ganun yung nasa mindset natin. Pero, di ba sabi nga dito, living it significantly does not mean living our life to the fullest or YOLO mindset. Ngayon, hindi sinasabi ni Moses na pahalagahan natin yung buhay natin, uubusin lang natin to sa mga bagay na magpapasaya sa atin. Hindi yun yung sinasabi dito ni Moses. So parang sinasabi na ba yan, ang KJ naman ni Lord? Diba? So parang hindi ko pala may enjoy yung buhay ko. Hindi po yun yung gusto sabihin sa atin ni God. Kasi, in reality, ang gusto sabihin sa atin ni Lord, hindi lahat ng araw, dinisenyo ng Diyos para sa masasayang araw natin. Hindi laging ganun. Diba? Hindi, tawag dito, hindi naman yung parang, ito gusto sabihin. In reality, hindi natin kayang gawin na araw-araw Pasko. Amen ba? Kasi, di ba, syempre, kahit gusto natin, araw-araw may sahod. Sino gusto dito araw-araw may sahod? Diba, gusto mo lagi may bonus ka linggo-linggo. Di ba? Pero in reality, hindi ganun eh. Hindi naman tayo araw-araw sumasahod. Hindi araw-araw okay kayo ni mister, okay kayo ni misis, tama po ba? Hindi araw-araw okay kayo ng boyfriend mo o ng girlfriend mo, nag-aaway kayo. Hindi lahat ng araw umaayod sa iyo yung panahon. Amen ba? Yun yung reality. Kaya nga dito sinasabi ni Moses, dapat pahalagahan natin yung bawat araw na dumadaan sa atin. Hindi lang tayo nakafocus dun sa masasayang araw. Kaya nga po, sa oras na ito po yung pinaka-title na pag-uusapan natin. Significance of the Ordinary Days. Pagpapahalaga natin sa mga simpleng araw na dumadaan sa buhay natin. Kasi isa to sa nineneglect natin. Isa to sa hindi natin binibigyang pansin sa buhay natin. Yan. So bago po tayo mas lumalim sa ating pag-uusap, tayo muna po ay manalangin. Sige, Lord, maraming salamat po, God, sa gabing ito, sa hapon na ito, Lord God, sa amin po pakikinig ng inyong salita. I pray, O God, kayo nga po, Lord God, ang siyang patuloy na magbukas, Lord, ng puso't isipan ng bawat isa sa amin dito, Lord. Tulungan niyo kami, Panginoon, na talaga pong maging malinaw po sa amin, Lord God, yung mga bagay na gusto niyo pong ituro, iayos, o itama sa bawat isa sa amin, Panginoon. Tulungan niyo, Ama, magkaroon kami mapagkamabang puso, Panginoon. At ako, Lord, na inyong gagamitin ng tagapagsalita, kayo nga po mag-bless, kayo nga po, Lord God, ang mag-anoint banal na Espiritu Santo, kayo po ang siyang mangusap sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lahat kami, Lord God, dito ay subject, Lord God, na gusto mo pong turuan. Kaya nga, Ama, maraming salamat po. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin si God. Okay. So ngayon po, magkakaroon lang po tayo ng 2 point na pag-uusapan dito. Ito po, yan, existing versus living. Yan. So ito po yung pag-uusapan natin. So kung tinuturo sa atin ni Moses na kailangan daw pahalagahan natin yung buhay natin, una muna na pag-uusapan natin, ano ba yung picture ng isang tao na hindi nagpapahalaga sa buhay niya? Ano yung ginagawa niya? Paano ba natin masasabi na itong tao na to, existing lang siya kasi ganito yung ginagawa niya sa araw-araw? So yun po yung unang pag-uusapan natin about sa existing. Sabi nga dito, yan, ito, existing Pinoy version, mga kaugalang Pinoy na nagpapakita ng hindi pagpapahalaga sa oras or buhay. So titingnan natin, tanongin mo yung katabi mo, Pilipino ka ba? So lahat tayo dito, Pilipino. So lahat tayo dito, subject. Diba? Kahit mukha ng singkit yan, mukha pang, tawag dito, Aprikano yan, Pilipino tayo lahat dito. Diba? Lahat tayo dito para sa atin. To, sabi mo sa katabi mo, para sa atin to. Yan. So kung ano naman yung mga bagay na ituturo sa atin dito ni Lord, accept na lang natin. So dito, ano ba yung mga kaugaliang Pilipino na nagpapakita na sinasayang lang natin yung oras natin? Una, sabi dito, mamaya na lang. Yan, yung point number 1, mamaya na lang, the act of delaying things. Ito daw, di ba? Ito daw yung unang kaugalian na nagpapakita na sinasayang lang natin yung oras natin. Or sa ibang lengguwahe,
Manana habit. Familiar po ba kayo doon, manana habit? Kumbaga meron kang responsibility, hindi mo agad ginagawa. Yun daw yun. Ang ganda nung sinabi ni ang ganda nung sinabi ni Haring Solomon. Kawikaan chapter 6, verse 9 to 10 muna. Sabi dito, hanggang kailan taong tamad mananatili sa higaan? Kailan ka babalikwas sa iyong pagkakahimlay? Verse 10, kaunting tulog, bahagyang iglip, sandaling pahinga, at paghalukip-kip. Grabe, direct to the point yung mga words ni Haring Solomon. Sabi niya nga, taong tamad, kailan ka daw babangon sa iyong higaan? But dito pinapakita, kasi di ba, normal sa atin, di ba, normal sa mga Pilipino, kapag binigyan ka ng assignment, halimbawa, binigyan ka ng assignment bukas, ang deadline next Monday, kailan mo siya gagawin? Yung iba, Sunday. Ang worst case scenario, kinaumagahan ng Monday. Di ba, ganun yung kaugalian ng mga estudyante. Halimbawa, pagdating sa work, pag binigyan ka ng project sa trabaho mo, ganito yung deadline, di ba, gagawin mo siya the day before. Ganun yung nakaugalian natin. Yun yung nakasanayan natin, katulad ng pinapakita dito. Kasi, ngayon nga, sinabi nga, inaano ko sa akin dito ni Lord, ano ba yung nagiging root cause? Bakit yung mga Pilipino, ganun yung mindset? Ganun yung nagiging mindset. Ano ba yung pinaka nagiging dahilan? Bakit ang mindset natin, gusto muna natin, yung mga responsibility natin, iisang tabi muna natin. Kasi ito yung nagiging goal natin sa araw-araw. Kasi ang goal natin sa araw-araw, gusto natin pahinga, kain, di ba, tulog, libangan. Yan yung gusto natin, di ba? Sino dito, bukas, pasokan na ulit. After ng weekend. Pagdating mo pa lang sa school, pagdating mo sa work, pagpasok mo, iniisip mo kagad, anong oras kaya ko uuwi? Di ba, ganun kagad tumatakbo sa isipan natin. Nagsisimula pala yung araw, ang iniisip mo, anong oras ka na magpapahinga? Anong oras na matatapos yung responsibility mo? Ganun tumatakbo kasi nga ang mindset natin sa isang araw. Gusto natin, anong oras kayo magpapahinga? Anong oras kayo makakapaglaro? Anong oras kayo makakakain? Kaya tuloy ang nangyayari, yung mga responsibility na dumadating sa buhay natin, sineset aside lang muna natin. Ito yung sinasabi ngayon, nakaugalian natin na hindi natin napapansin na sasayang yung oras natin. Kaso ito yung danger dyan. Sabi ni, ayaw natin ng responsibility, gusto lang natin puro sarap lang. Diba? Kapag nasanay tayo ng ganun, darating sa point, kaya ayaw mo na mag-take ng responsibility kasi nangingibabaw sa'yo, puro sarap lang. Pag gusto mo, para ito yung mga palamunin . Sorry sa word yung tipo na gusto mo, meron kang natutulugan, meron kang natutuluyan, meron kang kinakain sa araw-araw nang wala kang ginagawa. Wow, ikaw na. Di ba? Di ba? Ganun yung natin. Kaso, ito yung warning sa atin ni Haring Solomon. Sabi ni Haring Solomon, verse 11, samantalang namamahinga ka, ang kahirap ay darating na parang armadong magnanakaw upang kunin ang lahat ng iyong kailangan. Grabe. Grabe dito sa Haring Solomon. Tingnan niyo yung description ni Haring Solomon. Hindi niya sinabing magnanakaw. Anong sabi niya? Armadong magnanakaw. In-emphasize niya yan. Pwede naman niyang bagitin ng magnanakaw lang . Pero bakit in-emphasize ni Haring Solomon na meron pang word na armado? Kasi ang point niyan, yung consequence ng pagbabaliwala mo sa responsibility mo, pag dumating na yung time, dumating na yung due date at hindi ka ready, mahirap ng pigilan. Okay sana, yung kahirapan na binabigay dyan, yung difficulty na darating sa buhay mo, okay sana, pwedeng mabaliwala, pero hindi. Siguradong darating yun. Ang problema, pag dumating yun nang hindi ka handa, binaliwala mo lahat ng responsibility mo, hindi na yan mawawala sa'yo. Darating at darating na yan. Kaya pagdating, di ba, sino dito sanay na sanay mag-cramming? Di ba? Sanay na sanay mag-panic. Kasi lagi na lang ginagawa niya yung mga responsibility niya kung kailang deadline na. Kaya pansinin natin, di ba, ano nangyayari? Dumarating sa point, bumabagsak ka. Dumarating sa point, nagkakamali ka. Dumarating sa point, hindi mo na paghahandaan yung mga possible na pwedeng mangyari. Kaso, wala ka nang magagawa. Bakit? Huli na yung lahat. Deadline na . Nasanay tayo sa ganun. Biruin nyo, ang problema dito, estudyante ka pa lang, nasanay ka na gagawin mo yung responsibility mo kung kailan due date na. Ang problema niyan, kapag dating sa mga importanteng part ng buhay natin, ma-apply natin yun. For example, ako po, naka-experience po ako pagdating sa board exam. Biruin mo, magre-review ka the day before, pero board exam, alam nyo po sa board exam, ang ine-exam po doon, pinag-aralan mo mula ng first year college hanggang fifth year college.
Kuya Ian, si Kuya Ian po, nag-take din siya ng board exam. Ilang months ka po Kuya Ian, nag-review? Hindi ko na maalala. Ako po, nung nag-review ako, nang take po ako ng board exam civil engineering, nag-start po ako mag-take May yata or April, tapos ang exam po namin, November. Almost, kung di ako nagkakamali, 6 months po ako nag-review para dun sa board exam. Biruin mo ikaw, magre-review ka ba ng board exam, kinabukasan ng exam, na doon ka pala magre-review? Ano mangyayari no kapag andun ka na sa sitwasyon na yon? Ang laki ng chance na babagsak ka. Halimbawa, for example, ngayon, sa mga kabatch ko po, sa kaidaran ko ngayon, pagdating sa kasal, magpe-prepare ka ng kasal kung kailang malapit na. 1 buwan na lang kasal nyo na, saka ka pala mag-iisip. Saka pa lang kayo mag-iipon. Ano mangyayari na sa araw mismo ng kasal nyo? Di ba? Kaya tuloy ang nangyayari, puro regret. Kaya ang nangyayari ngayon sa atin, di ba parang, dahil nakasanayan natin na isang tabi muna yung mga responsibility, ang problema pagdating ng dulo, sino ang nasasaktan? Sino ang nahihirapan? Di ba? Sino ang merong mga regret na nararanasan? Di ba? Di ba tayo din naman? Amen po ba? Ito yung tinuturo sa atin ni Lord na unang point, na kaugalian ng mga Pilipino, na dumarating sa point, diba? Ito yung nagiging dahilan ko bakit nasasayang natin yung araw-araw na lumilipas. Sige, palampakan nga natin si God. So, yun po yung point number 1. So, mamaya na lang. Pangalawang attitude ng mga Pilipino. Pwede na yan. Diba? Attitude of doing something without giving our best. Una, mamaya na lang. Pangalawa, pwede na yan. Sabi ng verse ng Bible, 1 Corinthians 9:24. Alam ninyo, ang mga kalahok sa paligsahan ay tumatakbong lahat, ngunit iisa lamang ang nagkakamit ng gantimpala. Kaya pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang kamtan ninyo ang gantimpala. So, ito po yung sports metaphor po yung ginagamit dito ni Pablo. Sinasabi niya, di ba, sino nakakita dito ng mga marathon or ng race? Di ba, lahat naman doon na tumatakbo, iisa lang ang goal nila. Marating yung finish line, di ba? Parang sinasabi dito ni Pablo, ganun din daw sa buhay daw natin, dapat daw sikapin daw natin, ang goal daw natin, marating natin yung finish line. Di ba? Kumbaga, ibigay daw natin yung best natin na marating natin yung finish line. Ngayon ang question, kung kanina medyo natuto na tayo dun sa manana habit, sabi dito, ngayon ginagawa mo na nga ang responsibility mo, pero ang tanong naman, paano mo ito ginagawa? Okay, andun ka na, gagawin mo na yung responsibility mo. Ang next question dito, paano mo ginagawa yung mga responsibility na nakaatang sa atin? Ito, gusto ko lang po magbigay ng example. Noong time po na, ang college days ko po, second year college sa TUP, second sem, po yan eh, ito po yung time na lumipat na po ako ng barkada kong sinasamahan. Dati po kasi mga kasama ko, puro yung kapanahonan po namin Dota players, ganyan. So nagdo-Dota po ako. Ngayon nakita ko nahihirapan ako sa school. Binago ko na yung yung sinasamahan kong grupo. Sumama na ako sa mga grade conscious. Sa mga tawag dito, Dean's Lister, talaga matatalino. Siyempre para, hindi mangopya, para tawag dito, para mahawa ako sa nila, sa study habit nila. Alam niyo, isa po sa nakita ko talagang study habit or yung habit na ginagawa po ng mga kasama ko, kapag gumagawa po sila ng assignment, ng project, grabe po sila magbigay ng effort. Meron po kami meron kaming isang subject, para siyang math subject, nagsosolve kami ng mga problem, pero may mga kailangang i-drawing. Yung drawing po na yun, hindi naman kailangan sobrang ganda. Kasi nga ang purpose, ang pinaka-goal talaga ng subject na yun, matuto kami mag-solve ng problem. Pero alam niyo po, nung nakasama ko po sila, pati yung pagdodrawing, akala mo nasa art school kami. Pag nagdodrawing po sila, iba-ibang kapal ng ballpen. Merong 2.0, merong 1.0, merong 0.2. Gumagamit sila ng iba't ibang kapal ng ballpen para lang i-drawing yung isosolve namin. Tanong, may grade ba yun or wala? Wala pong grade yun. Hindi porket mukhang realistic yung drawing mo, perfect ka na. Hindi. Ang importante pa rin doon, kailangan masolve mo ng tama. Pero, ganun sila gumawa. Grabe, kaya nga sa mga nakakita po sa akin kung paano po ako nagde-devotion, isa po yung sana adapt ko sa kanila eh. Pag nakita nyo po yung devotional notebook ko, meron po ako laging ballpen, meron akong 2.0 na ballpen, meron po ako 1.0 na ballpen, meron po akong 0.1 na ballpen kapag nagde-devotion po ako. Na-adapt ko po yun sa kanila. Yun nga, kasi grabe sila, magbigay sila ng best sa ginagawa nila. Meron pa akong isa, doon po sa grupo namin, ang lagi ko pong nakakasama, yung pinakamatalino sa batch namin. Siyempre, kakapit ka. Di ba? Kung yung pinakamatalino po doon sa batch namin, lagi ko pong kasama. Meron po kami ng sociology, yung subject po namin.
social studies siya. Meron po kaming simpleng activity lang. Kailangan namin mag-interview ng mga kakaibang mga profesyon. Ngayon ang napunta po sa amin, nag-interview kami ng pastor. Meron po kami ng interview na pastor. Kailangan lang namin, magpasa lang kami meron mga sasagutan na papel, ipapasa namin. Pero wag ka. Yung kasama ko po, nung nag-i-interview na kami ng pastor, nire-record niya. Nire-record niya. Tapos inaral niya pa kung paano mag-edit ng recording ng audio. Alam niyo po yung ewan ko lang alam to ng mga Gen Z ngayon. Alam niyo po yung DVD burn? Sa mga thunders dyan, alam niyo yung DVD burn. Diba yung DVD burn? Dati ngayon kasi USB na. Yung DVD burn po, ang ginawa niya, yung ni-record niya, ini-record niya doon sa DVD burn. Kaya nung nagpasa po kami ng report, meron na kaming DVD burn, may pictures pa kami ng documentation, tapos meron pa kami yung pinasasagutan. Pero hindi requirements yun. Ganun siya gumawa. Ito yung picture kapag binibigay mo yung best mo. Ano nagiging dating sa atin kapag merong estudyante o merong tao, ganito yung ginagawa niya, ano yung una nating naiisip? Ano yung word? Bida-bida. Diba? Kapag nakita tayo, masyado namang bida-bida to. Diba doon mo makita yung mga Pilipino, judgmental eh. Diba? Parang nakikita, ginawa niya yung best niya, pero ang naisip natin, bida-bida. Ngayon tanong ko lang, sa palagay niyo, ano ba ang difference ng bida-bida sa ginagawa niya yung best niya? Ano yung difference ng bida-bida sa ginagawa niya yung best niya? Sa palagay niyo? Diba yung bida-bida po, diba yung bida-bida, kasi ang goal ng bida-bida magpasikat. Ang goal ng bida-bida, ma-recognize. Ang goal ng bida-bida, makita na siya yung magaling. Pero yung ginagawa niya yung best niya, it doesn't matter may nakakakita or wala. Kasi ganun yung attitude niya, ganun niya gagawin yung isang bagay. Ma-recognize man siya o hindi, pero gagawin niya yun kasi ganun siya gumawa, ganun siya gumalaw. Ngayon, ito yung sinasabi sa atin ni God. Kung ayaw natin nasasaya yung oras sa panahon natin, dapat ibigay natin yung best natin. Sabi mo sa atin mo, ibigay mo yung best mo. Alam niyo po, alam niyo po danger dyan, makinig po Alam niyo po yung danger dyan, ako po, kasi lately ko na lang siya na-realize eh. Alam niyo po, na-adapt ko siya, yung hindi po yung pwede na yan attitude, na-adapt ko siya eh. Dumating sa time na nagtatrabaho ako, napunta ako sa Cityland, hindi rin ganun kahigpit yung company na yun, komportable ako doon. Kaya kapag nagtatrabaho kami doon, basta makapagbigay lang kami ng report, pwede na. Alam niyo, nakita ko, isa po naging factor sa akin, bumagal po yung growth ko. Sa career, bumagal yung growth ko sa pagtatrabaho, bumagal yung growth ko personality as a matured person. Kaya dumating yung time, hirap na hirap ako makalipat ng trabaho. Bakit? Kasi yung paglago ko, sobrang bagal. Kasi bakit? Nakontento lang ako na pwede na yan yung ipapasa ko. Naging ganun yung mindset ko. Nadala ko siya from studying, nung estudyante ako hanggang sa nagtatrabaho ako. Ganun ko ginagawa yung isang bagay. Kaya sabi ko, nahirapan talaga ako maghanap, lumipat ng trabaho na. Alam niyo po, gusto ko pong bigay ng example sa inyo. Hayaan niyo pong gamitin ko yung example sa inyo si AJ. Sobra ako na-admire sa kanya during po sa career stage po ng niya, na pagtatrabaho niya. Si AJ po, nag-start po siya, yung trabaho po niya noon. Alam po naman po natin kung magkano na yung sinasahod niya eh. Pero nung start po, nagsimula siya 14K. Alam niyo, nung nalipat po siya ng Cambridge, talaga nakita ko kay AJ pagpupursige niya, nagtitake siya ng mga review, nagtitake siya ng mga seminar, nagtitake siya ng mga training kahit matindi yung kapalit. Minsan kapag bumagsak ka doon sa training, magbabayad ka ng malaki. Pero hindi siya takot, ginawa niya mag-train. Dinevelop niya yung sarili niya. Kaya ngayon hindi ako nagtataka kung bakit ganito kalaki yung sinasahod niya. Bakit? Kasi yung time na nandun siya, talaga sinisikap niya na ma-develop yung sarili niya para maging best yung ginagawa niya. Ngayon, ganun din gustong ituro sa atin ni God. Ito kasi yung mindset natin eh. Sabi ni Jerry West, you can get too much done in life if you only work on the days when you feel good. Ito kasi mindset natin, ayaw natin mahirapan. Gusto natin, kapag gagawin natin yung isang bagay, komportable tayo. Ayaw mong lumalabas sa comfort zone mo. Ayaw mong nai-stretch ka. Kaya nga sabi niya, diba? Sabi ni Jerry West, kung mananatili ka lang daw sa ganyan, kumbaga walang mapipiga dyan sa buhay mo. Ito yung gusto sabihin. Sino dito gustong yumaman? Sumigaw nga na amen. Gusto mong yumaman pero ayaw mong mahirapan. Gusto mong yumaman pero araw mo magsusumikap. Sabi mo sa katabi mo, aray ko. Yun yung gusto mo mangyari pero wala, nananatili ka lang sa ganyan. Dito tayo kinokorek ni God. Ito yung problema sa atin kung bakit sinasabi ni Lord na sasayang yung araw-araw na dumadaan sa buhay natin. Amen ba? Palapakan natin si God. And lastly po, para po sa ating first point. So una,
mamaya na lang. Pangalawa, pwede na yan. And lastly, normal lang naman. Accepting the wrong norm mindset. Yan, normal lang naman. Yan. Tinatanggap na lang natin yung mga maling kaisipan dito sa mundo. So para po magkaroon tayo ng understanding sa next point po natin, magtatanong lang po ako, mapapakita ko ng illustration. Sabi dito sa question, what is the difference of surfing and sailing the boat? Ano daw pinagkaiba ng surfing sa sailing the boat? Ito po yung picture. Yung nasa left side po, yan po yung surfing. Yung nasa right side po, yan yung sailing the boat. Parehas water activity. Tingnan natin kung medyo malikot yung utak nyo. Ano yung pinagkaiba daw ng dalawa? Sige, tawag natin. Sige, kay Jerome muna. Jerome. Hindi mo alam? Sige, yung katabi mo na lang. Call a friend. Sino dyan? Sino sa tabi mo? Huwag na si Levi. Sumagot na kanina yan. Si ano lang, si Miguel na lang. Ato, Miguel. Migs. Ikaw, Migs. Ano pinagkaiba ng surfing sa sailing the boat? Sa surf, ano? Oo. Okay. Dito daw, source of... Hindi ko na marinig, bro. Pero dito, source ng pag-move niya, hangin. Dito, tubig. Kinetic energy, ano pa? Okay. Kinokontrol siya. Okay, sige. Salamat, Migs. Sige. Si Christian. Ano pinagkaiba? Challenging siya. Pwede ka mapahamak. Relax ka lang. Okay. Hindi siya delikadong gawin. Thank you, bro. Sige, tawag pa tayo sa iba. Okay, sa mga nanay naman. Sige, Nanay Peli. Nay, idea lang, Nay. Ano pa yung pinagkaiba ng surfing sa ng sailing the boat? Okay po. Nagpapatakbo. Okay po, hindi to po. Tubig. Tubig dagat yung papagalaw. Okay. Lastly, sige, tawag tayo sa kabataang babae. Okay, sino tatawag natin? Okay, si Lab. Lab. Ano pinagkaiba ng surfing sa ng sailing? May effort. Okay. Chillax lang. Okay. So maraming salamat po sa mga ideas na ano nyo. Pero ito po, ang gusto ko po kasi praise. Ang gusto ko pong emphasize dito, yung surfing po, ito pakinggan nyo po, yung surfing po, magagawa mo lang siya, umaayon lang siya sa takbo sa agos ng dagat. Pag walang agos ng dagat, stay put lang siya. Samantalang yung sailing the boat, kahit against sa wave ng dagat, pwede siya tumakbo. At meron nagko-control sa kanya ng captain na yung magko-control sa kanya. Ano pong gusto kong i-point out dito? Minsan kasi sa buhay ng tao, katulad natin, parang tayong katulad ng surfing lang. Umaayon lang tayo sa takbo ng mundong ito. Kung saan tayo dali ng agos, ganun tayo. Hindi katulad ng sailing the boat, na kung saan merong talagang nagko-control, kahit against tayo sa takbo ng mundong ito, merong nagko-control, nagdadirect kung saan tayo pupunta. Tingnan niyo po yung sabi ng verse, Romans chapter 12 verse 2. Huwag kayo makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. Dito po sa pangatlo, kasi majority po sa atin, di ba, ang laki po ng factor sa mga decision making na ginagawa natin sa buhay kung ano yung nasa paligid natin. Sobra tayong affected. Kaya minsan kapag magsusuot ka ng, for example, simpleng bagay, magsusuot ka ng damit, anong una mong iisipin? Ano yung tingin sa'yo ng ibang tao pag susuot ng damit? Diba? Halimbawa, pa magde-decide ka, diba? Ang lagi mong iniisip, halimbawa, pag ito naging girlfriend ko, pag ito naging boyfriend ko, ang una mong iisipin, sasabihin nila, jackpot ako. Okay? Parang may mga ganong klaseng mindset. Kumbaga parang ang iniisip mo, kung tawag dito, majority sa atin, ang base natin kung ano yung iniisip ng tao na nasa paligid natin. Pero meron pang ibang gusto sabihin sa atin dito si Lord eh. Minsan kung ano rin yung nakagawian ng mundo, yun din yung nagiging practice natin. Example ng mga normal na bagay na mali na ginagawa ng mundo. Una, pagdating sa pangongopya. Sa school, pangongopya. Magtaas ng kamay ang hindi naka-experience pangongopya. Bigyan ng jacket. Wala.
'Di ba? Lahat tayo naka-experience. Di po ako magmamalinis. Ako po naka-experience din ako mangopya. 'Di ba? Alam natin, estudyante pa lang, normal yan eh, pagdating sa school, di ba? Pero pansinin mo, bawa ikaw yung matalino, tapos ikaw yung hindi magbibigay ng sagot. Ano magiging dating? Di ba? Magagalit sa'yo mga klase mo, ang damot mo naman. Ganun yung nangyayari, pero pansinin nyo ha, sino yung mali dun sa dalawa? Yung nangopya o yung hindi nagpakopya? Yung nangopya yung mali, pero siya yung kinakampihan ng karamihan. Pansinin nyo kung ano yung normal sa mundo. Ito pa, pagdating sa mga vices. Di ba normal yan sa atin dito sa mundo? Pag inom, di ba? Lalo na ako po, na-involve po ako sa construction, normal po sa amin na umiinom sa loob ng site. Pero wag po kayo mag-alala. Juice lang lagi ang iniinom ko pag nasa loob po ako ng construction site. Pag meron kaming kainan, lagi nila ako binibilan ng wine. Wine binibili nila sa akin. Alam nyo po yung iniinom natin dito, yung Welch? Yung lagi binibili nila sa akin. Kasi, yun nga, uso kasi yun sa ano eh, uso yun sa construction. Di ba, Miguel? Uso yun sa construction site, di ba, Migs? Kasi nasa construction site ka eh. Hindi ko naman sinasabi umiinom ka. Di ba sabi ko, nasa construction site ka? Di ba, kumbaga normal yun eh. Ngayon nangyayari sa atin, kapag ikaw hindi ka uminom, alam nyo, sobrang struggle ko rin nun dati, kapag hindi ako umiinom, grabe sila mamilit para lang uminom ka. Pagdating nga sa mga vice, kasi nga normal yun. Partida yung, sana hindi siya nanonood, yung boss ko po doon, Christian din kasi siya eh, pero ano siya, umiinom din siya. Pero nga, kasi nga nahihirapan sila, kasi yun nga yung nagiging normal. Kapag hindi ka nakasabay sa kanila, diba, ikaw na ipapersecute, ikaw na yung tinutukso, ikaw na yung nahihirapan, kasi nga hindi ka marunong makisabay sa kanila. Ano pa isa sa nagiging normal ngayon? Pagdating sa immorality. Normal na ngayon ang immorality. Unahin muna natin premarital sex. Diba, marami nang gumagawa niyan. Magugulat ka na lang pag tinanong mo ilang taon na. Grabe, naka-experience na kagad. Wala pang 20, naka-experience na kagad. Normal na yun. Ano pa? Pagdating sa isa pa ngayon talamak na dating hindi naman normal yung homosexuality. Ngayon, pag binatigos mo sila, yari ka sa social media. Pag nag-post ka ng something against sa kanila, di ba, inaapahan mo na daw yung rights nila. Ganun na. Kaya tuloy ang nangyayari, nagiging normal na. Tapos, yung live-in situation. Di ba, doon sa mga magkakasama po na live-in, hindi kasal, nagsasama sa isang bahay ng hindi kasal. Nagiging normal na kasi, ano sasabihin na ba, marami namang gumagawa niyan eh. Normal naman na ginagawa ng ibang tao. Kaya tuloy ang nangyayari, yung mga maling bagay na normal, nagmumukha ng tama sa paningin natin. Tapos ikaw ngayon, kapag gagawin mo kung ano yung tama, dahil hindi yun normal, yun ay nagiging mali. Amen po ba? And lastly na attitude na nakita ko po dito na normal, na eto mapakristyano o hindi, lagi natin sinasabi yung ganito yung ganitong words na tao lang naman nagkakamali din. Diba? Tao lang nagkakamali din. Alam niyo problema po dyan, lalo na sa mga Kristiyano, yung ganong klaseng mindset, kapag ganun yung nasa mindset natin, tinanggap mo na lagi ka magkakamali. Tinanggap mo na lagi kang gagawa ng kasalanan. Ito yung nagiging reason kung bakit hindi mo na-overcome yung pet sin ng buhay mo. Bakit? Anong nasa mindset mo? Di, alam naman ni Lord, tao lang, nagkakamali din. Kaya dumarating sa point, yung kasalanan hindi mo ma-overcome. Kasi nakaset na sa mindset mo, tao lang, nagkakamali din. Kaya tuloy hindi mo ma-overcome. Hindi natin ma-overcome. Ito yung tinatatak sa atin na mukhang tama, pero gusto sabihin ni Lord, pwede namang wala yun eh. Pero, tinanggap mo na eh. Tao ka lang, nagkakamali ka eh. Kaya hindi tuloy natin maiwasan. Alam niyo nagiging problema dyan? Kapag yung mga ganitong klaseng mindset, ito yung umahad lang sa atin para mag-grow talaga tayo sa buhay natin. Pansinin mo, nasa repeat cycle ka na lang. Magkakasala ka, hihingi ka ng tawad, babalik ka kay Lord. Magkakasala ka, hihingi ka ng tawad, babalik ka kay Lord. Ang problema pa, yung kasalanan na ginagawa mo na yun, same sin lang mula noon hanggang ngayon. Same sin lang. Bakit? Sabi mo, tao lang, nagkakamali din. Ano ko nga ito yung naging devotion ko siya, na-realize ko siya na parang sinasabi sa akin ni Lord, oo, totoo naman, ayaw ni Lord na magkaroon tayo ng condemnation sa bawat isa. Kaya nga lang, alam mo, masyadong tuso si Satan eh. Ginamit ni Satan yung wordings na yon para makontento na tayo na gumawa ng mali, para hindi na tayo mag-guilt na gumagawa tayo ng kasalanan. Kasi sabi ni Satan, tao ka lang, hindi ka perpekto, hindi ka Diyos, magkakamali ka. Kaya okay lang yan. Yun yung problema na tinatak sa atin ng kaaway. Amen po ba? Meron po example dito. Pagdating po sa paninigarilyo.
Okay. Sino po dito yung hindi naninigarilyo? So, yung mga hindi nagtaas, naninigarilyo kayo? Okay, sige. Sa mga hindi po naninigarilyo, sige, si Jasper. Jasper, halimbawa, hindi ka pa naninigarilyo, nakatikim ka na hindi pa. Yung totoo, nasa church tayo. Hindi, joke lang, joke lang. Tawag dito, halimbawa si Jasper, isang stick. Ilabas nyo nga isang stick dyan. Nawalis ting-ting. Hindi, halimbawa isang stick ng sabihin natin, anong gusto mo, Marlboro? Hindi, ano lang tayo. Tawag dito, halimbawa isang stick, Jasper, bigyan kita ng isang stick, anong magiging reaction mo? Pag nakatigay ko ng isang stick, ano yung natural magiging reaction mo? Mabaho, mapakla, yung lasa, di ba? Halimbawa, pag sinabi ko sa'yo nakatigay ka na ng isa, pag sinabi ko sa'yo na huwag mo nang ulitin, uulitin mo pa ba? Hindi na. Diba? Kung totoo, sa mga naninigarilyo na sa mga hindi naman talaga naninigarilyo, ang unang talaga nila matitikman dyan, mapakla daw yung lasa. Di ba? Hindi daw masarap. Kaya kapag sinabi mo sa kanya na kung uulit pa ba siya, hindi na uulit yan. Pero tanungin mo yung mga naninigarilyo. Di ba? Pag sinabi mo ba sa naninigarilyo na huwag na siya manigarilyo, kaya ba niya na hindi na maninigarilyo? Kahit partida, pag bumili sila ng box, ng isang kaha, ano nakalagay sa picture? Lung cancer. Yung effect, di ba? Yung effect sa'yo kapag naninigarilyo ka. Anong gusto sabihin sa atin dyan? Mahirap nang basagin ang mga nakasanayan na. Kaya huwag mong sasanayang manatili sa mga maling bagay. Ito yung gusto sabihin sa atin dyan ni God. Kapag ang problema, naging addiction mo na. Ang problema, sinanay mo yung sarili mo na gumawa ng mali, kaya kapag gusto mo nang basagin, hindi mo na magawa. Kasi nga, nakasanayan mo na. Ito gusto sabihin sa atin dyan We are unaware that by living with these wrong mindsets, we develop bad habits. Hindi tayo aware na yung mga simpleng maliliit na compromise ng kasalanan, dahil lagi mong ginagawa sa araw-araw, nagiging bad habits that create a negative culture around us. Sabi pa dito, which eventually turns into harmful traditions passed on to the next generation. Levi, yung kasama mo, bro, lapit ka nga dito, bro. Palapakan natin si Kuya. Ano pangalan mo, bro? Ha? Rainiel. Rainiel. Halimbawa si Kuya Rainiel. Si Kuya Rainiel, anong grade mo na? Grade 12. Halimbawa grade 12. Anong course gusto mong kunin pag, Wala pa. For example, sabihin natin, dahil idol niya si Kuya Miguel, yan, si Kuya Miguel, idol niya si Kuya Miguel, gusto niya maging engineer. Yan, gusto maging engineer Kuya Rainiel. Palapakan na naman natin si Engineer Rainiel. Sabi dito, pakita po natin, example, unahin na natin yung cheating. Halimbawa, si Kuya Rainiel, kahit matalino siya, pero sanay siyang kumopya. Magaling siya. Matalino nga siya, magaling siyang mangopya. Di ba? Magaling siya mangopya. Sabi natin, nangongopya siya. Hindi ikaw yun ha. Example lang yun. So dahil, sabi natin, dumating sa point, gagraduate siya, magiging engineer siya, palapakan natin, Engineer Rainiel. Yan, nakapas siya ng board exam sa pangongopya. Di ba? Kaya magaling nga siya mangopya. Yan. Ngayon, ang dating, naging contractor siya. Kasi engineer siya Naging contractor siya. Dahil nga magaling siya mandaya, kayang-kaya na kaagad mag-under the table. Kayang-kaya na magpalusot. Bakit? Magaling siyang mandaya. Kaya sa dumating sa point, hindi niya nakikita, ganid na siya. Amen ba? Sige, palapakan natin si Kuya Rainiel. Engineer Rainiel, maraming salamat. Ano gusto ko i-point out? Saan nagsimula yun? Estudyante pa lang siya. Kaya ako naniniwala ko yung mga contractor, yung mga congressman, yung mga nasa DPWH, hindi yun nagsimula doon. Nagsimula yun kung ano yung naging habit nila nung bata pa lang sila. Alam natin, normal yung pangongopya. Amen ba? Normal yun lahat yun. Kaya nga tayo dito, lahat tayo yung pangongopya. Kaso, nakasanayan na Naging normal na, buhay na niya. Kaya dumating sa point na kahit, alam mo yung naging manhid na siya gumawa ng mali. Hindi niya alam, mali na pala yung ginagawa niya. Kaya nga sinasabi dito, yung bad habits daw, nagiging kultura na. Parang sinabing kultura? Hindi lang ikaw, pati yung nasa paligid mo, ganun na yung ginagawa. Ang masama pa na ito, sabi, which eventually turns into harmful tradition, napapasa na to sa next generation. Ganun yung nangyayari. Ito yung epekto kapag normal natin ginagawa yung mga maling bagay.
Sasabihin natin sa sarili natin, lagi nating excuse, hindi, maliit lang naman yan, konti lang naman yan, simple lang naman yan. Pero pansinin nyo, yung simple na yan, na maling kasalanan na ginagawa, yung simpleng compromise na ginagawa natin sa araw-araw, ano yung effect niyan sa buhay natin? Magugulat ka na lang, manhid ka ng gumawa ng kasalanan. Magugulat ka na lang, nilamon ka na ng sistema. Hindi ka na makawala. Bakit? Nakasanayan mo na eh. Yan yung sinasabi sa atin ni Lord. May palapakan nga natin si God. Ito yung mga reason, diba? Ito pong tatlo ito yung mga reason nagpapakita na sinasayang natin yung oras natin dito sa mundo kapag ganitong klase mga kaugalian. Ngayon po sa last point po natin, kung kanina pinag-uusapan natin about existing, ngayon pag-uusapan natin, ngayon ano na naman yung picture nung namumuhay talaga ng tama? Kung paano pa dapat natin ginagamit yung araw-araw na buhay natin. Sabi ito, living significantly. Living with purpose, make everyday counts. Sinasabi dito. Alam niyo, ang magiging foundation verse po natin dyan, yung kaninang verse natin, Psalms 90, verse 12a. Sabi dito, first part, teach us to number our days. So dito po sa last po natin, ito po yung magiging foundation verse natin dyan. Teach us to number our days. Sabi dito ni Moses, Lord, turuan mo kaming alalahanin namin na maikli lang yung panahon. Alam nyo, sinasabi nga to, balikan natin yung context, sinasabi to ni Moses kasi nakikita niya yung mga Israelita. Kung paano nila ini-spend yung time nila. Mostly, pagrereklamo, pagtaligod sa Panginoon. Usually, yan yung nagiging reason kaya nasulat to ni Moses. Nakita niya sa mga Israelita. Ano ba pinaka-reason bakit nagrereklamo yung mga Israelita? Ano ba yung mga pinaka-reason bakit sila tumataligod sa Panginoon? Di ba, lagi nila sinisigaw sa mga hindi pa po nakababasa. Lagi po nila sinisigaw ng mga Israelita kay Moses, Moses, nilabas mo lang ba kami sa ilang para mamatay? Moses, nilabas mo lang ba kami sa Ehipto para dito na kami mamatay? Kasi anong goal nila? Gusto nila makapunta sa Promised Land. Kasi gusto nila, pag-apak nila, paglabas nila ng Egypt, Promised Land agad. Ganun na nangyayari sa kanila. Gusto nila, paglabas nila doon, nandun na kagad sila. Pero si God, hindi siya ganun eh. Ayaw ni Lord na ganun kagad yung proseso. Ito nga natutunan ko dyan eh. Sabi dito, hindi lahat ng magagandang bagay nangyayari ng overnight. Isa to sa gusto ituro sa atin dito ni Lord. Hindi lahat ng magagandang bagay. So, meron na ba kayo dito nakita kayo nanganganak? Pagkapanganak yung baby tumakbo? Wala, di ba? Bakit? Kasi baby pa nga yun eh. Di ba? Meron ba dito, pagpasok mo sa, halimbawa, nag-enroll ka, papasok ka sa school, kinabukasan ba, graduation mo na? Hindi, di ba? Ikaw meron kang liligawan. Ikaw, may nililigawan ka ngayon. Halimbawa, Mix, may nililigawan ka, Mix, di ba? Bukas ba, kakasal ka na kagad? Huwag mong bubuntisin, di ba? Para hindi Pero, hindi naman gano'n, merong proseso. Amen ba? Ngayon, ang gusto sabihin ni Lord, di ba? Ito gusto sabihin ni God. Sabi ito, make everyday count for it builds your tomorrow. Ito kasi gusto sabihin ni Lord. Ito gusto sabihin sa atin ni Moses. Pahalagahan natin yung araw-araw na buhay natin kasi yun yung tutulong sa'yo, magbi-build up sa'yo para sa kinabukasan mo. Si Lord, hindi automatic ibinibigay kagad ni God. Alam nyo, nagmamatter kay Lord yung character, yung attitude na meron tayo. Ayaw ni Lord ibibigay sa atin yung blessing na hindi ka pa ready. Amen po ba? Kaya nga, ang question dito, sige, naiintindihan ko na yung prinsipyo na sinasabi. Ngayon, paano natin ito gagawin? Kung tutuusin, related lang din to sa sinasabi natin kanina, kung paano natin siya gagawin. Sabi nga dito, una, kabaligtaran lang na ito ng kanina, do it now. Discipline yourself to do it now. So yung una, kanina 'di ba, mamaya na lang yung attitude. Ngayon, babasagin na natin yon. Do it now na daw. Pagsabay na natin yung pangalawa, sabi dito, give your best. Practice to always give your best even in small things. So kanina 'di ba, yung pwede na lang, pwede na yan. Ngayon, gagawin natin, basagin natin, kailangan gagawin na natin yung best natin. Yan yung pinag-uusapan natin. Ito po yung foundation verse natin dyan. Sabi ng Hebreo chapter 12 verse 11, no discipline seems pleasant at that time, but painful. Later on, however, it produces harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. Ang gusto ko pong emphasize yan yung first part. No discipline seems pleasant at that time. Kasi yung do it now, giving your best, disiplina yan sa sarili. Amen ba? Disiplina yan eh. Lalo na kapag hindi mo nakasanayan, kailangan mong disiplinahin. Sabi pa nga dito, wala daw disiplina na madali. Lahat talaga mahirap. Kaya nga ngayon,
ang tanong natin dito, paano natin siya gagawin? Ito, nagbibigay lang po ako ng mga practical na kalagay po dito. Una, for example, ito, para ma-practice natin siya. Una, pagkagaling sa work o sa school, ano yung first na ginagawa mo? Nabawa, sige, magtawag tayo. Arman, pagkagaling mo sa work, sa school, ano yung usually na ginagawa mo? Kumakain. Okay? Di ba? Usually, kumakain, nagpapahinga. Tama, di ba? Pagkagaling sa work, bubuksan yung cellphone, mag-i-scroll. Di ba? Yun yung true to life story. Di ba? Ganun talaga yung nangyayari sa atin. Ngayon, sabi ka dito, dapat daw, kung gusto natin disiplinahin yung sarili natin, dapat daw basagin na natin yung ganun. Pangalawang sabi dito, gaano ka katagal na nagpapahinga? Halimbawa, galing ka sa trabaho, galing ka sa school, gusto mo pagka-uwi mo sa bahay, babaguhin mo na nga yung sarili mo. Ngayon tanong, gaano ka katagal na nagpapahinga? Sino dito nagpapahinga ng 30 minutes? 30 minutes? Malabo, di ba? Ang isang game ng ML, kulang ang isa, 15 minutes lang. So sa 2-3, kailangan umabot kayo ng isang oras. Di ba yung mga ML players dyan, di ba? Diba? Kasi nga dito pinag-uusapan natin, paano natin didisiplina yung sarili natin. Kasi majority sa atin, pagka uwi natin ng bahay, sa totoo lang, wala na tayong ginagawa. Dire-diretso na, pahinga tayo. Ngayon dito, gusto sabihin sa atin ni Lord, gusto ko pong bigay po dito pansin sa atin, ito yung mga kailangan natin basagin para unti-unti nating magawa, mabasag natin yung mamaya na yan na attitude, pwede na yan. Para mabasag natin, pagkagaling mo sa work, pagkagaling mo sa school, dapat pag uwi mo sa bahay, ako suggestion ko lang, hanggat maaari, wag muna pahinga agad. Kasi merong iba sa atin, pagka uwi sa bahay, walang hubad-hubad. Hilata agad. Naka-uniform pa, pawis na pawis, higa ka agad, kaya yung kama mo, amoy pawis na. Diba? Ganun kagad dapat. Ang una natin gagawin, sikapin natin, unang pagdating pa lang natin sa bahay, practicein natin sa sarili natin, una, gumawa agad tayo ng una nating responsibility. Pwede responsibility sa bahay, responsibility sa school, para alam mo yung momentum, nung ganadong-ganadong ang gumalaw, andun pa rin. Kasi, di ba, pag umuwi ka sa bahay, humiga ka, sa palagi mo gaganahan ka pang gumawa. In reality, hindi na. Tatamarin ka na nun, dire-diretso na yun, kinabukasan ko na ulit kikilos. Ngayon, nagbibigay lang po ako ng suggestion kung paano natin siya mababasag. Diskarte nyo pa rin. Pero nagbibigay lang po ako ng suggestion sa inyo. Pangatlo, sabi dito, pagbibigay ng best, hinaaral mo ba ng mabuti ang mga kailangan mong gawin? Halimbawa, sa mga LG leaders natin dito, kailan ka nag-aaral ng lesson na ituturo mo sa light group mo? On the day, nire-review mo ba siya? Pag nakikinig ka ba ngayon ng mensahe, nag-iisip ka na kung paano mo siya tuturo? O kaya, di ba sabi, pang-apat pa dito, nagbibigay ka ba ng oras para i-develop mo yung sarili mo? O inuubos na lang natin yung time natin sa social media? Alam mo na kahinaan mo yung math? Di ba, sino dito gusto ng math? Nagtaas ng kamay, favorite ang math. Alam mo, lalo na sa mga estudyante, dadaanan mo yan. Alam mo, mahina ka sa math, pero hindi ka nagre-review sa math. Alam mo, mahina ka sa science, pero hindi ka nagre-review sa science. Mahina ka sa English, hindi ka nagre-review sa English. Sa mga nagtatrabaho, gusto mo pumasok sa international company. Kaso hirap ka mag-English. Nagpa-practice ka ba? Tinitrain mo ba yung sarili mo? Inihahanda mo ba yung sarili mo o nagre-ready ka lang kapag kinabukasan interview na? Hindi ko alam, parang alam ko dati po, noong time na paghahanap ng trabaho, dati merong time natin, hindi ko alam kung ako ba or si AJ gumawa, parang kay Glenn, meron ka ba na-try Glenn dati parang tawag dito, practice interview? Dito sa church, meron ka na ba na-try dito sa church? Practice interview, wala pa. Wala pa. Okay, ibigay ko po example sa inyo si AJ. Nagpaalam po siya sa boss niya dito sa Cambridge, nalilipat na po siya ng trabaho. Ngayon, ang ginawa po ng boss niya, yung boss mo ba nagsabi o ikaw? Sila nagsabi. Sabi ng boss niya, sige, para maging ready ka doon, mag-practice interview tayo. Sabihin mo sa amin kung ano yung applyan mo, i-interviewin ka namin based doon. Ang bait ng boss nila. Partida yung boss niya, aalis na siya. Binigyan siya ng ganong pagpapractice. Pero ang gusto ko sa point dito, di ba nagbibigay ba tayo ng oras na kung saan alam mong kahinaan mo, dapat dinedevelop mo doon yung sarili mo. Amen ba? Gusto mong mamimarating sa buhay, pero ayaw mo naman magsumikap. Gusto mong may magbago sa buhay mo, pero nananatili ka lang. Ang pangarap mo ang taas, pero yung ginagawa mo ang layo. Yung lakad na ginagawa mo ang layo sa pangarap na binigay sa'yo ng Diyos. Pero ganun yung gusto mong marating sa buhay. Sabi pa nga dito, panghuli, ano nagbibigay sa'yo ng drive para gawin mo yung mga bagay na yan? Kasi malaking factor yung nagbibigay sa atin ng drive. Malaking factor yung nagbibigay sa atin ng passion para mag-sacrifice ka, para pagsumikap ka sa araw-araw. 'Di ba sa mga magulang, 'di ba? Hindi ba usually nagiging drive ng mga magulang yung mga kanilang pamilya? Kung ano makakain ng anak nila,
ibibigay sa mga anak nila. Sa ating mga estudyante, sa mga nagtatrabaho, dapat magkaroon tayo ng tamang drive sa buhay natin. Kasi ito yung learning na gusto ituro sa atin ni Lord yan. 'Di ba? Kapag na-practice nyo po yan, ito po, prinsipyo lang po ito. 21 days, 21-90 rule. Sabi niyo, 21 days to make it a habit, 90 days to make it a lifestyle. Pag straight po na 21 days, consistent dire-diretso ginagawa siya 21 days, magiging habit mo daw yan. Pag 90 days, tuloy-tuloy mo siyang ginagawa, magiging lifestyle. Ano sabi ng lifestyle? Normal na. Normal na yan sa buhay natin. Kasi kapag ganyan po yung ginawa natin, sabi po dito, transform the time you waste into something that slowly but surely builds you up. Kasi ito yung ginagawa natin dyan, unti-unti, binabasag na natin yung mali natin ng kasanayan. Yung umuubos ng oras natin, unti-unti natin kino-convert sa mga bagay na mayroong kabuluhan. Amen ba? Usually, ang umuubos ng oras natin, social media. Majority sa atin dito, social media ang umuubos sa oras natin. Alam nyo, tawag dito, sa devotion ko rin doon na-realize Parang inano sa akin nila, what if yung mga bagay na umuubos ng oras mo, gamitin mo para tumulong sa'yo, may mag-build sa sarili mo. Diba, for example, yung social media umuubos ng oras mo, what if gamitin mo yung social media para makatulong sa'yo mag-level up or mag-grow ka? Yeah, alam nyo po, lately po, natuto po akong gumamit ng TikTok. Sa mga TikTok, hindi po ako sumasayaw. Tawag dito, sa TikTok po, lagi po yung mga reels, diba? Kapag may mga reels po, tawag ko dito, meron po doon mga save, may mga collection. Alam niyo po yun, di ba? Pag nag-scroll ka doon, pwede mong i-save yung mga makikita mo. Alam niyo po yung FYP, sorry po sa mga FYP po for your for your page. Di ba? For your page. Sabihin nun, lumalabas doon sa social media mo kung ano yung usually na tinitignan mo. Kaya kung tinitignan mo, puro malalaswa, automatic. Ang feed sa'yo, puro malalaswa. Kaya kahit hindi mo na sabihin, tignan mo lang kung ano yung tinitignan tignan mo lang yung FYP yung kasama mo. Kahit hindi mo na tanongin, ganun yung lalabas dyan. Di ba? O kaya, kasi binibigay ng social media kung ano yung lagi mong tinitignan. Ngayon gusto kong sabihin, what if, baguhin mo na yung lagi mong tinitignan, makakatulong sa'yo para mag-grow ka. Ito po, ginawa ko po siyang practice lately lang. Pero po, ito po yung TikTok account ko po. Meron po kasi natawag na collection. Sinisave ko po kung ano yung mga madalas ko nakikita sa TikTok. Tingnan niyo po, mga collection. For example, ito po. Pag meron ako nakitang Christian content, sinisave ko po kaagad. Kasi may nagmomotor po ako. Yan, sinisave ko yung mga idea sa motor. Si Joy kasi kapag lumalabas kami ni Joy, nagagalit sa akin si Joy. Kasi pag pinipicturean ko siya, ang papangit doon ng picture ko. Kaya nag-search po ako, sabi how to, tawag dito, iPhone camera tricks, kung paano ko po magagamit yung iPhone camera. Kasi mahal ng cellphone niya Sayang naman. Tapos dito yung wedding ideas, kasi kakasal na. Food trend, ito Notion ideas. Ito po, itong Notion ideas, sa mga kasama ko po sa department, saka sa mentoring po namin. Ito pong Notion, management tool siya. Personal po, ginagamit ko siya kung paano ko po i-manage yung mga responsibilities ko. Ang nagturo po sa akin ito si AJ. Si AJ nagturo sa akin yan. Helpful software websites. Dito po, nagpipakita to ng mga software websites na para makakatulong kung paano ko pa, mga helpful softwares or apps. Diba? Kumbaga ito po, ang gusto ko lang pong i-point out dito, yung paggagamit ko ng social media, sinisikap ko rin hanggat maaari, merong nafi-fit sa akin ng maayos. Kasi kahit sabihin natin na hindi naman automatic pag nakita mo, alam mo na agad. Meron bang ganun? Pag nakita mo, alam mo na agad? Hindi naman, di ba? Pero what if, di ba? Everyday, ganun yung nakikita mo. Ganun yung lumalabas sa feed mo. Ano yung magiging input nun sa'yo? Ano yung magiging kalalabasan nun? Magugulat ka na lang, nagagawa mo na ng normal. Magugulat ka na lang, hindi mo napapansin na de-develop ka na. Amen ba? Kaya nga sabi ni Lord, Matthew 25:21, His master replied, "Well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things and come and share your master's happiness." Alam niyo po yung prinsipyo na sinasabi dito ni Lord? Kasi pag na-develop na sa'yo yung mga maliliit na bagay, hindi mo napapansin, nag-grow ka na. Ngayon pag nakita ni Lord na develop ka na sa maliliit na bagay, sabi ni Lord, etong anak ko ready na to sa mas malalaking bagay. Ano ibig sabihin? Magugulat ka na lang, meron kang darating na mag-handle ka ng business. Sabi ni Lord, I will put you in charge in many things. Dahil na-develop ka na mag-manage ng sarili mo, marunong ka na gumamit ng oras mo,
Magugol ka na lang, bibigyan ka ni Lord ng opportunity ng favor. Pwede na mag-handle ng business to. Bakit? Marunong gumamit ng oras eh. Responsable kumilos. Magugol ka, darating yung mga sideline sa mga nagtatrabaho. Bakit? Kasi nakikita ni Lord, faithful to sa maliliit na bagay. Dinedevelop niya yung sarili niya kahit wala siyang kailangan gawin. Ito yung prinsipyo na tinuturo ni God. Ang problema sa atin, asam tayo ng asam ng mga blessing, pero anong ginagawa natin para ayusin yung sarili natin? Tandaan natin, hindi kakatok sa atin yung blessing. Nandiyan na yung niready na ni Lord yung blessing, pero kailangan natin kumilos. Sabi mo sa katabi mo, kumilos ka. Diba? Yun yung gusto sabihin sa atin ni God. And sa last part po natin, sa po natin, and ang tawag po dito, pwede na ginagawa natin isang bagay na alam natin na tawag dito, pwede kasi nagsusumikap tayo, pero pwede sa mali. Buuin po natin yung verse kanina. Sabi, Psalms 90 verse 12, teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Kanina pinag-usapan natin, teach us to number our days. Ngayon sabi dito ni Lord, that we may gain a heart of wisdom. Anong gustong i-point out ni God dyan? Ito po gustong i-point out ni God dyan. Yung word na teach us, it implies to seek God's wisdom. Ito po yung gustong i-emphasize ni Lord dyan. Na yung sinasabi doon na teach us, dalhin tayo nila doon sa mga bagay na kung saan, ayon sa kalooban niya. Ano pong gusto kong i-point out dyan? Ito, tingnan niyo po. Kahit na nagsusumikap tayo, pero sa maling bagay, baliwala. So, totoo lang. Ginagawa mo nga yung best mo. Ginagawa mo nga yung responsibility mo. Pero ang problema, sa maling bagay. Yun yung problema. Pag sa maling bagay mo ginagawa yon, kahit na magaling ka, masipag ka, pero sa maling bagay, sabi ni Lord, baliwala. Sino dito yung mga naka-experience ng natatakot na siya mag-risk? Alis ba ako sa trabaho ko? Mag-open ba ako ng ganitong klaseng business? Ito ba yung course na kukunin ko? Alam mo yung parang hindi mo alam kung ano yung desisyon na gusto mong gawin. Kasi nga, ang kulang sa atin, hindi tayo lumalapit sa Diyos. Ang kulang sa atin, hindi tayo humihingi ng wisdom. Ngayon, anong problema pag hindi tayo na humihingi ng wisdom? Hindi tayo lumalapit sa Panginoon, hindi natin tinatanong yung will niya. Anong problema? Nagkakamali tayo. Pag nagkamali ka, anong mangyayari? Masasaktan ka. Magre-regret ka. Sisisihin mo pa si God. Kasi hindi ka, nagkamali ka, nahirapan ka yung tanong, lumapit ka ba sa Diyos? Nung nag-decide ka na kukunin mo yung course na yan, nung nag-decide ka na kukunin mo yung trabaho na yan, nung nag-decide ka na magiging liligaw mo yung babae na yan or yung lalaki na yan, tinanong mo ba si God? Ngayon dito ang gusto sabihin sa atin ni Lord, tinuturuan tayo ni Lord ng tamang disiplina. Yun yung una. Pero yung pangalawang gusto ituro sa dito ni Lord, dapat matuto tayong manangan sa kalooban niya. Kasi baliwala yung sipag at tiyaga natin kung ibubuhos natin sa maling bagay. Amen ba? Baliwala yun. Kaya nga ngayon gusto sabihin sa atin ni Lord, yung panghuli, walk in the light. Yung pagsusumikap mo, yung pagiging masipag mo, idaan mo sa tama, lumakad ka ng tama, doon ka magsumikap kung saan ka gustong dalhin ng Panginoon. Sabi nga ng verse, Ephesians chapter 5 verse 9, sabi dito, for the fruit of life is found in all that is good and right and true. Dapat daw ang foundation daw na ginagawa natin, ano daw yung good, ano yung tama, at ano yung totoo. So sikapin natin, yung ginagawa ba natin ayon ba sa kalooban ng Diyos? Hindi lahat ng mabuti, kalooban ng Diyos para sa atin. Tandaan po natin yan. Kaya ipag-pray natin mabuti, hindi lahat ng good opportunity, kalooban ng Diyos para sa atin. Ipag-pray natin na mabuti kung ano ba yung kalooban ng Diyos para sa atin. Kasi alam mo, lalo na sa mga, ako po, wala na po ako sa kalendaryo sa birthday ko, wala na po ako sa kalendaryo, 30 years old na ako. Alam mo, iniisip ko, ang hirap magdesisyon, ang hirap magkamali ng desisyon. Bakit? Sayang yung oras. Sayang yung panahon. Sayang yung ginugugol mong pera. Amen. Basta yung ginugugol natin panahon, sayang ginugugol natin pera, kapag mali yung desisyon natin. Okay, sige. Tingin muna po dito sa harapan. Ginigising kayo ni Lord, inaantok na daw kayo eh. Okay, di ba? Sabi dito, tinuturuan tayo dito ng Diyos. Diba? Tinuturuan tayo dito ng Diyos na manangan tayo sa salita niya. Kaya nga sana, kung dito, kung ikaw nagtatanong ka, Lord, ano ba yung kailangan kong gawin? Lumapit ka sa Panginoon. Para hindi masaya yung ginugugol natin sa araw-araw. Para sinasabi ni Moses,
Lord, teach us to number our days that we may have again a heart of wisdom. Ang gusto sabihin doon, para tama ang ginagawa natin sa araw-araw, manangan tayo sa karunungan ng Diyos. Amen po ba? May palapakan natin si God. Sabi pa dito, therefore, do not be foolish, but understand what the will of the Lord is. Huwag tayo maging mangmang. Unawain natin mabuti kung ano yung plano ng Diyos sa buhay natin. Sa ating pong pagtatapos, paki-prepare na po ng video. May papakita po akong picture sa inyo. Sino po nakapanood na ng Karate Kid? Yan. Sige, labas mo na. Pero kung muna i-play, labas mo lang. Yan. So, ngayon po nagkaroon na po ng part 2 yata yan. Hindi ko alam kung part 2 ba yun. Ito pong Karate Kid, tawag po dito. Ito po yung time na kung saan tinitrain ni Jackie Chan, si Jaden Smith. Okay, pakinggan nyo pa. Ano siya, kasi si Jaden Smith, nabugbog siya ng mga bata. Tinulungan siya ni Jackie Chan. Tumignan lang story siya. Sabi ni Jaden Smith, turuan siya kung paano mag-kung fu. Ngayon, anong tinuro sa kanya? Sabi sa kanya ni Jackie Chan, sige, nung tinitrain na siya ni Jackie Chan, sabi ni Jackie Chan sa kanya, sige, pulutin mo yung jacket mo. Tinatagal mo, pulutin mo yung jacket mo, hang it up, isabit mo, kunin mo, isuot mo yung jacket mo, kubarin mo yung jacket mo. Every day, ganun lang ginagawa nila. Ngayon, parang umaraw, umulan. Everyday ganun ginagawa nila. Ito na ngayon yung scene na kung saan napuno na si Jaden Smith. Sige, play natin yung scene. Pakilakas. Pakilakas. Okay, praise God. Sige po, stop na po natin. Yan. Lahat tayo marunong mag-kung fu. Hindi po yun yung gusto sabihin dyan. Ang gusto pong sabihin dyan, di ba? Tininain niya sa simpleng araw-araw na ginagawa ni Jaden Smith. Simple daw paghubad, pagsuot ng jacket. Hindi niya alam, nade-develop niya yung sarili niya hanggang sa natututo na siya maging marunong mag-kung fu. Alam niyo po, yung prinsipyo na tinuturo dito, yun din yung gusto sabihin sa atin ng Diyos. Yung simpleng araw na ginagawa mo sa araw-araw, yun yung nagbi-build sa'yo para maging better ka. Sige, next slide. Sabi dito,
everything we do in our everyday life builds culture, habit, and tradition. Tandaan natin, yung araw-araw na ginagawa mo, yun yung nagbibuild sa pagkatao mo. Kaya nga ito, second to the last verse natin, sabi dito, Ephesians chapter 5, verse 15 to 16, look carefully then how you walk, not as unwise, but as wise, making the best use of the time, because the days are evil. Tinuturan tayo dito ng Diyos, tinuturan tayo dito ni God, huwag nating maliitin yung araw-araw na dumadaan sa buhay natin. Sabi nga yung verse 16, making the best use of the time. Kailangan, kasi tayo yung may kapangyarihan kung paano natin kokontrolin yung oras na meron tayo. Binigyan tayo ng kalayaan ng Diyos kung paano natin gagamitin yon. Ngayon, yung araw-araw na ibinibigay sa atin ni Diyos sa buhay natin, hindi natin napapansin, binibuild, binomold, pinoproseso ka ng Diyos para pag dumating yung tamang panahon, darating na doon sa binigay niya sa'yo, kaya mo na, pwede mo na ma-overcome yung problema, na pwede mo nang ma-reach yung pangarap na ibinigay sa'yo ng Panginoon, yung will ni Lord sa'yo sa buhay mo. Kaya wag nating mamaliitin yung araw-araw na dumadaan sa buhay natin. And last encouragement natin, sabi ng Lucas 16:10, ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay. Kaya encourage everyone, sa simpleng araw na dumadaan sa buhay natin, gamitin natin yun para i-develop yung sarili natin. Gamitin natin yun para i-build up natin yung sarili natin. Para once, nandun na tayo sa right moment, di ba, ready na tayo ma-receive yung plano ng Diyos sa buhay natin. Palapakan natin si Lord sa oras na ito. Tayo po tayong lahat. Tawagin po natin ang ating pastor.